Noon, para lang mapangasawa mo si Kinzo, hindi ka nag-atubiling lasunin siya at pumasok sa kanyang higaan. Sa hirap at tiyaga, naging Mrs. Kin ka rin. Ngunit si Kinzo, pinagaitan ka, nilayon ka pa. Kaya napagtiisan mong pagtawanan ka sa buong kabisera. Ngayon, isa na siyang lantang gulay at kailangan mo pang mabuhay bilang isang byuda. Tinitiis mo ba talaga yun? Siyempre hindi. Pero, ano pa bang magagawa ko? Nandito ako. Tutulungan kita. Pumunta ka sa silid-aklata ni Kinzo, nakawin mo ang kanyang selyo at ibibigay sa akin. Maaari kong gamitin ang kanyang pangalan at gumawa ng isang huwad na huling habilin. Kapag siya'y namatay, aasawahin kita. Talaga? Ngayong kasama na kita, paano ko hayaang ikaw ay magdusa? Ang bait mo talaga. Ay, Xiaoyan, dapat ka talaga mamatay. Hindi ba't pinatay na ako? Saan ito? Bakit sa isipan ko may napakaraming kakabang alaala? Ako ba ay nabuhay sa ibang katawan? Anong nangyayari? Dati, kaunting pag-akit ko lang ay sumusunod ka na. Ngayon, bakit mo ko't biglang tinulak? Xiaoyan, anong nangyayari sa'yo? May nararamdaman ka bang hindi maganda? Walang galang. Pinsan, may sakit asa ako sa kama. At nilalanday mo ako? Ano talagang balak mong gawin? Tinatawag mo kong pinsan? Nakalimutan mo ba? Ikaw mismong tumawag sa akin na pumunta ngayon. Hindi ba't sabi mo, mas nakaka-excited kung maglambingan tayo sa harap ni Kinzo? Napakatanga naman dati may-ari ng katawang ito. Ang pinsan ng asawa niya, halatang ginagamit lang siya at nagawa pa yung makipagtalik dito. Hindi ba't ikaw, pinsan, ang may masamang balak, sinasadya mong lumapit sa akin kung hindi ko kayo pinagbigyan? Paano kung malalaman ang tunay mong motibo? Anong ibig mong sabihin? Ang asawa ko'y walang malay. Kung makuha mo ang kanyang silyo, maaari kang gumawa ng anumang dokumento, hinimok mo akong nakawin ng silyo, hindi ba't gusto mo lang kamkamin ang buong Ken Corporation, ha? Talaga palang mali ang tingin ko sa'yo. Sige, hindi na rin ako magpapanggap. Ang video ng ating pagtataksil kanina, na-record ko lahat. Kung ayaw mong malaman ng pamilyang Kin ang tungkol dito, dapat sundin mo ang bawat sasabihin ko. Anong ginagawa mo? Ikaw! Ngayon, wala ka ng pantakot sa akin. Pero, ako naman ay may patunay na gusto mong nakawa ng silyo ni Kenzo. Kung malaman ito ng mga shareholder ng Ken Corporation, sa tingin mo, makakabalik ka ba roon? Hipag. Kanina lang, nagbibiro lang naman ako sa'yo. Kalimutan mo na lang. Humihingi ako ng tawad. Huwag mo nang sanang dibdibin. Aalis na ako. Ito ang ginawa ni Meng Xiaoyan. Isang babaeng sakim, hangal at masama. Bakit biglang nagbago ang ugali? Hindi kaya may bago siyang pakana? Hipag, huwag mo na akong ihatid. Alam ko ang daan. Hanggang dito na lang. Kailan pa siya naging ganito kalakas? Pumunta ko para balaan ka, pinsan. Kung may balak kang masama sa pamilya Ken, pag-isipan mong mabuti kung ilang palo lang kakayanin mo sa akin. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Ang pagtataksil niya kay Kim Yuan, ginawa lang ba niya yun para subukan ang totoong pakay ni Kim Yuan? Pansin niya ako. Ang ayos ng kwartong ito, talagang kakaiba. Ano na naman ito?
Kahit galing lamang sa katawang ito, alam kong pagkakaiba ng mundong ito mula sa mundo ko. Pero ang mga ito, napakahiwaga. Ano ito? Anong ginagawa niya? Ito si Kenzo at kanyang mga kapatid. Ayon sa pamatay ng mundong ito, si Kenzo ay maituturing na batang henyo. Magang namatay ang mga magulang niya sa edad ng 20. Sa maikling 3 hanggang 4 na taon, naitaas niya ang Ken Group hanggang sa buong mundo. Nagkakakalungkot, napakarami ng mga kamag-anak ng Ken, magkakabulang kanika ng interes. Kaya't madalas silang nag-aalitan at ang mga kapatid niya ay walang matinong aasahan. Ngayon, ang lahat ng gastos dito, ako, si Kenziang, ang sasagot! Salamat! Woo! Ito ang pangalang kapatid ni Kenzo, ang president ng Ken Group. Tunay naman ni President Ken ang kanyang mga kapatid. Sa buong Jeng City, walang mas malo pa sa dalawang ito. Ang nag-isang kapatid ng babae ni Kenzo, si Ken Huan, napakasimple at madaling malinlang. At si Ken Huan, gumastos ng 30 milyon para sa kanya. Napakayaman talaga ng pamilya Ken. Kung mapangasawa ko si Kenzo, paano? Hindi ba't magiging akin ang lahat ng iyon? Saan tayo pupunta? Woo! Iinom tayo hanggang umaga! Sa isang malaking pamilya, kahit napakarami magkakapatid, wala ni isa na kayang tumulong sa'yo. Nang bumagsak si Kenzo, mag-isa lang siya. Hinahangan siya ng mga kamag-anak ang kapangyarihan ng Ken Group. Habang ako buong puso nakikipaglaban, pinagtataksilan pa ko ng sarili kong kawal. Ang kapalaran natin ay napakapareho. Ngayon nandito na ako. Huwag kang mag-alala. Tsak na po, protektahan ko ang pamilyang Ken para sa'yo at ang Ken Group. Sabi niya, napoprotektahan niya ang pamilyang Ken para sa akin. Siya pa rin ba si Ming Xiaoyan? Assistant Xiao, nagdala ka na naman ng doktor para kay President Ken? Oo. Ito, siguradong telepono sa mundong ito. Hello? Madam, nagkagulo ang pangalawang Game Master dito sa bar. Wala ni isa sa amin makapigil sa kanya. President Qin, si Meng Xiaoyan at Qin Yuan ay nagkonsabahan. Hindi ba sabi ninyo na mahuhuli natin siya ngayon ng aktwal at tuluyan na siyang mapapaalis? Pero kanina lang, nakita ko siyang nasa Qin family pa rin. Maamo at kalmado pang binati ako. Parang ibang tao na siya. Hindi na magnanakaw si Qin Yuan ng selyo at si Meng Xiaoyan. Nagbago ang plano. Hindi pa siya pumapasok sa laro, panatilihin muna natin siya. Kumusta ang kumpanya? Lahat ay normal. Mula nung araw na yun sa Kin Group, may naglagay ng lason sa inyo. Sinubukan kayong patayin. Ang taong naglason, hindi na gumalaw mula noon. Hindi ako namatay. Nahimatay lang ako. Kaya natural na hindi siya kikilos agad. Pero, kahit si Qin Yuan na maliit na karakter, nagsisimula ng gumalaw. Ang tunay na salarin, paano pa makakapagpigil? Buti na lang, matapos ninyong malaso ng gamot ni Meng Xiaoyan, pinalakas natin ang seguridad. Kung hindi, ang lason ng araw na yun, baka tuluyan ka nang namatay. Ngayon, oras na para dagdagan ng apoy para mapilit ang tunay na salarin. Humingi ka sa ospital ng critical condition notice upang ipagbigay alam sa buong pamilyang Ken na mamamatay na ako. Masusunod. President Ken, ang kapatid mo ay may nakalit ng tao sa bar. Mukhang sinasadya siyang galitin ng kalaban. President Ken, pupunta na ako para ibalik ang kapatid mo. Kinziang, nag-usap na tayo ha. One-on-one ang laban natin. Kapag natalo kita, magmamakaawa ka at aamin ang pagkakamali. At aamin ka rin na ikaw ay umalis sa Kin family. Isang walang kwentang basura. Tama ng satsat. Ngayong laban, siguradong ako ang mananalo. At ang luluhod at aamin ay siguradong ikaw.
Halika! Ya! Ya! Sino yan? Hindi ko alam. Ba't ka nandito? Sino nagsabi sa'yo makialam? Nagwala ka dito sa bar, hindi alam ng manager kung sino dapat tawagan. Kaya akong tinawagan. Ngayon, uuwi ka kasama ako. Kinziang, sino bang babaeng to? May lakas pang loob makialam sa'yo. Hindi naman siguro na dahil sa sinabi lang ng babaeng yan, aalis ka agad. Sa laban natin, talo ka na. Sino bang may karapatang mangialam sa akin? Yung nangyari kanina, aksidente lang. Kung ayaw mo, tara ulitin natin. Huwag ka nang makialam. Umalis ka na. Ako ang sister-in-law mo, ang nakatata ng hipag ay parang ina. Natural na akong dapat mangaral sa'yo. Kinziang, ito ba yung sister-in-law mo? Yung umakyat sa kama para makasampa sa pamilyang Ken? Isang hamak na babaeng mababa ang lipad? Ang pamilya nyo, hindi na ba talaga kaya? Ngayon, umaasa na lang kayo sa babae para mamuno. Sushi J, subukan mo pang magsalita ng kabastusan. Yang Master Su tama. Hindi ko alam kung bakit ka nakipag-away kasamang brother-in-law ko. Mrs. Ken, nakipag-agawan si Kinzian sa akin para sa huling VIP room ng bar. Tapos gusto niya pang makipagsuntukan at nakipagpustahan pa. Sabi niya, ang mananalo makakakuha ng VIP room. At ang talunan, kailangan lumuhod at umamin ng pagkakamali. At aaminin isa siyang basurang walang silbi. Sige, dagdagan natin ang pustahan. Kung matalo ka, luluhod ka sa pamilyang Ken at sa akin. At humingi ka ng tawad. Ayos lang. Kahit ilang dagdag pa sa pustahan, walang problema. Total, si Kinziang isang inutil lang naman. Isang basura, hindi niya ako kayang talunin. Sinong nagsabing hindi kita kayang talunin? Ngayong araw, siguradong pagugulungin kita sa sahig. Dahil akong pumirma sa pustahan, natural, akong lalaban sa'yo. Ikaw? Ikaw? Mrs. Ken, alam mo, ito ang pinaka nakakatawang biro na narinig ko. Hindi mo talaga iniisip na ikaw, nakaisang suntok ka lang sa akin. Sa tingin mo, napakatapang mo na. Ha? Bakit mo kinukumpara ang sarili mo sa kanya? Itigil mo ang kahihiyan sa pamilyang Ken. Kung ang laban mo sa kanya ay suntukan, natural na suntukan din ang laban ko sa kanya. At saka, paano mo nasabing ipapapahiya kong pamilyang Ken? Kailangan pa bang itanong yan? Tama na! Umalis ka na! Ito ay sa pagitan naming dalawa. Ako ang bahalang humarap dito. Mrs. Ken, mas mabuti pa makinig ka sa brother-in-law mo. Kung hindi, kapag nasugatan kita, baka sabihin na binugbog ko ang babae. Ako, hindi ko kayang tiisin ng ganun chismis. Huwag kang mag-alala. Normal na masugatan sa ganitong paligsahan. Kung may lumabas pang chismis pagkatapos, ang mga lumaban ay dapat lumabas at magpaliwanag. Yang Master Su, halika na. Halika na saan? Mukhang nababaliw ka na talaga. Si Mr. Su ay 3 taong sunod-sunod na Sanda champion ng lungsod. Kahit ako, hirap na harapin siya. Ikaw na babae, paano mo siya lalabanan? Hindi mo na kailangang mag-alala. Panalo ko sa laban na ito. Yung Master Su, narinig mo ba? Sabi ni Mrs. Ken, tatalunin ka ron niya. Takot ka ba? Ako? Naku, takot na takot ako. Ang dami ng taekwondo at judo masters na hindi siya kayang talunin. Si Mrs. Ken pa, nang nipis ng braso at bite. Baka baliin lang yan ni Master Su. Baka mamaya, makita pa natin si Mrs. Ken na umiiyak at nagmamakaawa. Walang iya ka. Gusto mo talagang mamatay? Sushi J, pakialaman mo ang aso mo. Ikaw, ang laban natin, tayo lang ang magtatapos nito. Anong klaseng lalaki ka kung idadamay mo pang babae? Meng Zhao yan. Ate, pwede ba? Nakikiusap ako sa'yo. Ito ay sa pagitan ko at ni Sushi J. Huwag ka nang makialam. Si Sushi J ay sinasadya talagang manggulo. Masasaktan ka lang. Nag-alala siya sa akin. Mukhang itong pilang bata, pwede pa palang madisiplina. Sabi ko na, hindi mo kailangang mag-alala sa akin.
Hindi naman ako nag-alala sa'yo. Kapag nabugbog ka, blanco ang mukha ng buong pamilyang Kin. Lalaban ba talaga o hindi? Si Mr. Kin at si Mrs. Kin nagsisisi na maunaduwag na kayo o nag-aaksaya lang kayo ng oras. Kung pro-protektahan ni Kinziang ang hipag niya, kung ganun, kapag sinaktan ko si Meng Zhao yan, siguradong magwawala si Kinziang at aatake sa akin. Pagkatapos ay pwede ko siyang balikan at saktan at i-upload ang video sa internet. Sa ganitong paraan, ang reputasyon ni Kinziang ay tuluyang masisira. Nandito si Mr. Kim. Bakit nandito rin siya? Ayaw lumaban ni Kin Ershao. Kung ganun, pilitin natin siya. Nako! Eagle! Mag-ingat ka! Patay. Lagot na. Anong nangyari? Habang buhay, pinakain kong mga taong kagaya mo. Bitawan mo ko! Natalo niya si Sushi J at tinatapakan pa. Ate, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pero Sushaw, kahit tinangka mo pang manalakay, ang laban natin, tanggapin mo ng pagkatalo mo. Ngayon, patuparin mo yung pangako. Hindi ko tutuparin! Hindi ko tutuparin! Sige, ipapakal ko nangyari ngayon. Hayaan natin husga ng tao, kahit tinangka mo pang sneak attack, nabigo ka. Tutubang natalo kita sa laban? Sinasadyang inisinis Sushi J si Ershao para talunin siya at mapahiya sa harap ng lahat. Pero kung nabigo siya sa sneak attack, sino ang napahiya? Si Sushi J at higit pa sa simpleng laban. Sige! Tinatanggap ko ng pagkatalo, Ershao. Sige! Sige! Hoy! Sushi J, ngayon na inamin mo na ang pagkatalo mo, agad kang lumuhod at humingi ng tawad. At aminin na isa kang walang kwenta. Hindi naman ako sa'yo natalo. Alam ko naman yun. Pero talagang natalo ka naman. Sa ate ko. Mrs. Kin, nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad sa'yo at sa pamilyang Kin. Aminado ako na isa kong walang kwenta. Sige. Ngayon si Sushaw, aminado na siya na wala siyang kwenta. Hindi ko na kailangan pang makipagtalo sa kanya. Tumayo ka na. Meng Zhao yan. Kim Siang, hintayin niyo muna ako. Ang mga nangyari sa akin ngayon, ibabalik ko sa pamilyang Kin. Ibig mong sabihin, si Meng Zhao yan ay natalo si Sushi J sa isang gala at sa isang salita pa, naresolba ang problema ni Ziyang. Tama bang sinabi ko? Mr. Kin, ang ginang ay nagbago ng ganito. Talagang kahanga-hanga. Posible bang ang dati niyang anyo lahat ay palabas lang? Bago kami nagpakasal, inimbestigan ko siya. Dati, hindi siya nagkukunwari. Suriin mo ulit para sa akin kung may kambal ba siyang kapatid na babae. At saka, sino-sino nakasalamuhan niya kamakailan. Opo. Ate, salamat sa pagdepensa sa akin ngayon. Lumuhod ka. Ha? Anong sabi mo? Luluhod ako? Bakit naman ako luluhod? Lumuhod ka! Ba't ka naman sumigaw ng malakas? Asaitas pang kuya ko natutulog. Baka magising pa siya. Ito medyo maruming ang sahig. Kung magigising siya, okay lang. Kapag nagising siya, pwede mo ipagpatuloy ang pagiging alipin na anak ng mayaman. Ngayon, nakarate ang kuya mo sa kama. Maraming nakatingin sa pamilyang Ken. Hindi ko hinihiling na gawin mo para sa Ken. Ang kailangan mo lang, huwag ka lang magdulot ng gulo. Kanina sa bar, si Sushi Jin mismo ang nagsimula. Saka, huwag mong isipin na dahil tinulungan mo ko, makokontrol mo na ako. Noon, may bala kang masama sa kuya ko bago kang pumasok sa Kin. Hanggat hindi ka kinikilala ng kuya ko, hindi ka magiging ate ko. Alam mong sinasaktan ka na, pero nagkakamali ka pa rin. Tapos ganun ka pa rin mag-isip. Kung tungkol naman sa plano ko laban sa kuya mo, kasalanan ko na yon. Pero siya pa rin ang kuya mo, legal na asawa ako. Paano mo nasabi na hindi ko siya asawa? Kung gusto mong kabutihan ng Ken,
mas mabuting sumunod ka na lang. Kung hindi, babasagin kong mga binti mo. Siya? Seryoso ba talaga siya? Ang babaeng ito, bakit ba ganun katindi sa akin at sinasabi pang ginagawa ko niya ito para sa King kung tunay na para sa King, gagawin ko naman. Hindi mo na kailangan pang sabihin, hindi ko pupunta ng bar. Ako pa! Talaga hindi na ako pupunta. Magpapakabait na ako. Ngayon, mukhang hinahamon ni Shu Siji si Ken Zia, pero ang target niya talaga ay ang pamilyang Ken. Sunod-sunod ang panggugulo sa Ken. Tunay ang delikadong kalagayan ng Ken. Dati si Kenzo lang ang nagpapapanatili sa pamilya. Araw-araw, hindi alam kung anong problema kailang harapin. Mukhang kailangan ko pang maging mas maingat. Walang silbi! Gusto ko lang naman pahiyan si Ken Ziyang upang ipakita sa mga shareholder ng King Group na siya isang taong hindi maaasahan. Hindi mo ba talaga kayang gawin ang maliit na bagay na yon? Pero kasalanan Ming Zhao yan. Hindi mo ba kayang talunin ng isang babae? Ipinagmamalaki mo ba yon? Paalala lang ulit, kung wala kang magawa para sa akin, umalis ka na! Magpatuloy ka sa pagiging sampid na anak! Lumabas ka! Opo. Pa. Mula nang pinaglagyan ng lason hanggang ngayon, sa wakas, malapit ka nang mamatay. Hello. Magpadala ng tao para alamin kung totoo ang kalagayan ni Kinzo. At nakawin ang kanyang selyo para sa akin. Noon sa digmaan, laging may unan na may mga palaso. Ngayon, itong malambot na unan, hindi na masen sa pagtulog ko. May pumasok. Malala ang karamdaman. Nawala na ng lakas ng buhay. Malapit nang mamatay ang pulso. Talagang mamamatay ka na, Kinzo. Kakalabas ko lang ng balita na mundo ba ang kalagayan ko. At ang taong nasa likod nito ay nagpadala agad ng tao. Anong tunog yun? Gano'n ang katagal na? Sino kaya nasa itaas? Saan nga ba nakatago ang selyo ni Kinzo? Ito na. Pumasok ka sa King House para magnakaw? Sino nag-utos sa'yo? Walang nangyari sa'yo. Ang puso mo, maliwanag na. Ang puso mo ay peke. Hindi ka naman ganap na bobo. Huling tanong ko sa'yo. Sino nagpadala sa'yo? Meng Zhao yan. Hindi niya pwedeng malaman na gising pa ako. Bakit narito si Kenzo? Posible bang ang taong ito may masamang balak sa pamilya Ken? Sino ka? Bakit ka pumasok sa Ken House? Lumayas ka dyan! Gusto mong tumakas? Ang babaeng ito, bakit mas malakas pa kay Kinzo? Sabi ko, bakit ka pumasok sa Ken House para kunin ang asawa ko? Kinuwan, bakit gising ka pa sa edis oras ng gabi? Bakit ang ingay-ingay mo dyan? Kuya? Ang taong ito ay pumasok sa Ken House sa gabi. Gustong dukutin ang kuya mo. At ayaw magsabi ng dahilan kung anong intensyon niya. May bala ka sa kuya ko? Ayaw mo nang mabuhay ha? Tatawag ako ng pulis. Huwag kang tumawag ng pulis. Hindi ako nagnakaw ng tao. Ginawa ko lang.
Pumunta lang ako para tignan ang pulso ni Ginoong Kin. Sa totoo lang, hindi naman talaga nawala ng malay si Ginoong Kin. Wala siyang karamdaman. Lahat-lahat ay palabas lang niya. Siya, gusto niya lilangin kayo gamit ang pagkakahimbing at angkinin ang Kin Group mag-isa. Pagdating ng oras, paalisin lahat ng may bahagi sa Kin at ipataboy sa Kin Group. Gusto niyang lokohin sina Qin Ziyang at Meng Xiaoyan. Kung maniniwala sila, magkakaproblema na. Gusto mo akong lokohin? Gusto mong pagdudahan ko ang kuya ko? Akala mo ba tanga ko? Maraming doktor sa ibang bansa ang nagsabi na may karamdaman ng kuya ko. Ikaw pa, nagbibiro at nagsasabi ng walang kwenta kahit palabas lang ang pagkakahimbing ng kuya ko. Masaya ako na wala siyang karamdaman. Lahat ng sinasabi ko ay totoo. Tumahimik ka na. Ate, ibigay mo siya sa akin. Dadalhin ko na siya sa estasyon ng polis. Mahilig ito tumakas. Ngayon, hindi na siya makakatakas. Sige, Tara na. medyo nakalimutan ko kanina. Nasa kwarto si Kenzo dati. Kung talagang gustong dukutin siya ng magnanakaw, hindi nagkalampang dumaan sa study room. Baka si Kenzo mismo ang pumunta sa study room. Talagang nagpapanggap siya may sakit. Bakit wala pang nangyayari? Narinig ko nga, kapag itinaas ang braso ng taong mahimbing, mananatili nakataas ng hindi gumagalaw. Ngayon, may pagkakataong makita ang kakaibang tanawin. Si Meng Xiaoyan ay nagdududa kung nagpapanggap ko. Pero tama lang, mahimbing ka na asawa ko. Hindi mo na siguro iniintindi, hindi ba? Kahit gusto mong subukan ako, sobrang pambata naman ang paraan mong ito. Kanina ay simpleng panlililang lang. Asawa ko, talagang napakahimbing ng tulog mo. Ayos lang, kamakailan lang, natutunan ko isang teknik kahit di gaano kakalakas. Makakaroon ka ng matinding kirot. Ayos na wala kang maramdaman, pero susubukan ko pa din. Anong gagawin niya? Bakit walang reaksyon? Susubukan ko ulit. Mukhang hindi pa ako bihasa sa teknik. Kailangan ko pang ulitin ng ilang beses. Uulitin na naman? Baka talagang tulog siya. Sige na nga. Siguro may ibang dahilan kung bakit siya din nasa study room. At meron siyang layunin. Meng Xiaoyan, ikaw ang kauna-unahang babaeng nagpasakit sa puso ko. Mahina pang lakas ng katawan na ito. Napakaliit pa. Kung sa akin ang katawang ito, kaya kong buhat ng dalawang Kenzo na walang kahirap-hirap. Anong ginawa niya? Ba't niya ako hinalikan at niyakap? Buti na tulog siya. Kung hindi, saan ko ilalagay ang dangal ko? Dati sa larangan ng digmaan, marami akong pagkakataong malapit ng mamatay. Hindi ako natakot noon. Ngayon, simpleng halik lang sa lalaki. Kinakabahan na ako. Dito sa lugar na ito, hindi ako dapat magtatagal. Mas nag-alala ko, wala akong mapalagyan ng dangal. Pero, bakit biglang hindi masakit ang puso ko? Hello? Ziyang, dalhin mo sa pulis ang magnanakaw. Subaybayan mo ang magnanakaw para malaman kung sino ang nasa likod nito. At saka, alam ng magnanakaw na nagpapanggap kong tulog. Huwag mong ipalabas ang balita na malapit na akong mamatay. Opo, Mr. Qin. Matagal na kitang hinintay at sa wakas, malalaman ko na kung sino ka. Mr. Qin,
Kagabi, ang magnanakaw na pumasok sa Kin House ay isa sa mga pangunahing shareholder ng kumpanya. Si Kin Sheng ang nagpadala at ang naglagay ng lason sa inyo. Lahat ay siya. Alam ko na may ambisyon siya, ngunit hindi ko inakala na ganun siya kabagsik. Hindi muna tayo magpapahuli. Huwag mong madali. Dahil naglakas loob siyang lagyan ako ng lason, ibig sabihin ay handa na rin siya kapag ako'y namatay. Maaari niyang akuin ang King Group. Ang ibig niyo sabihin ay si Kin Sheng binili ang ibang shareholders? Sa loob ng 2 araw ay ang Kin Group ay magkakaroon ng buwan ng shareholders meeting at sa oras na yon utusan mo dahil matagal na akong nakaratay. Ayon sa bagong patakaran ng grupo, ang meeting na ito ay kailangan pumili ng acting CEO. Masusunod. Mr. Kin, pinapagawa niyo rin sa akin ang tungkol sa asawa niyo at may resulta na rin. Anong resulta? Anong resulta? Maliban kay Kin Yuan, wala siyang nakasalamuha pang iba. At saka, wala rin siyang kambal na kapatid. Ngunit ang pagbabago sa misis niyo ay sobra namang kakaiba. Baka dapat muna natin siyang paalisin sa Kin House at kontrolin. Baka makaapekto sa malawakang plano. Hindi na kailangan. Ang pagbabago niya ay hindi makakaapekto sa plano. Si Meng Xiaoyan ay minomonitor ko ay mag-asikaso sa sarili mong bagay. Naiintindihan ko. Boss, yung inutusan kagabi sa King House, di nakakuha ng seal ni Kinzu. Nahuli pa ni Kinziang at dinala sa estasyon ng pulis. Tanga! Anong klase ng tao ang ginamit mo? Hindi kayang labanan ni Kinziang! Pero, nagpadala ako ng abogado sa estasyon. Talagang malapit yung mamatay si Kinzu. Sa shareholders meeting sa loob ng 2 araw ay huhusgahan ng acting CEO. Magaling. Ilang taon na, unti-unti kong naipang-impluensya ang King Group. Sa wakas ay magagamit ko na sila kahit wala pang seal ng King Group. Basta ako ang maging acting CEO ng King Group. Ang King Group ay sa akin na. Congrats boss! Malapit mo nang makuha ang King Group. Pero, para masigurado ang tagumpay, pinakamainam na pigilan ang mga shareholder na sumusuporta kay Kinzo na makaboto. Kaya simulan na natin sa kapatid na babae ni Kinzo. Nandito ka na. Sakto lang. Luto ng pagkain. Nagluto ka? Hindi ba't hindi ka marunong magluto? Di ba hindi ka marunong magluto? Napalampas ko lang ang dating may-ari ng katawan ay talagang hindi marunong magluto. Pero ako, kung hindi marunong magluto, matagal na kaming gutom sa kagubatan. Ito niluto ko base sa recipe kanina. Tikman mo. Ang hita ng manok na ito ay espesyal kong niluto para sa'yo. Biglang gantimpala sa pagtulong mo kagabi na mo ang magnanakaw sa bahay. Ito rin ang unang gantimpala na natanggap ko simula nang umalis ang mga magulang ko. Laging tao mo na. Ano bang gantimpalang pinagsasabi mo? Hinuli ko lang ang magnanakaw at dinala sa pulis. Ano ba yan? Kain na ako. Ang hita ng manok mo. Kaya lang ang lasa ay pagkaraniwan. Huwag mo kong hintayin. Lalabas na ako agad. Wanwan, nakabili ka na. Maghugas ka muna at kakain na tayo. Siya ang kapatid ni Kenzo, si Kinhuan. Bumalik lang ako para kunin isang bagay. Aalis na ako. Kababalik mo lang. Bakit ka na maaalis? Ano bang pakialam mo? Noong una, nakalapit si Meng Xiaoyan kay Kenzo. Dahil lumapit muna siya kay Kinhuan, ginamit siya para takpan ang plano kay Kenzo. Kaya nung pumasok si Meng Xiaoyan sa Kin family, si Kinhuan ang pinakayo sa kanya. Wanwan, nakikita ko, masaya-masaya ka nung tumawag ka kanina pagpasok mo. Ano bang nangyari? Sabihin mo sa akin. Kuya, sasabihin ko sa'yo. Si Azzy ay nag-propose na sa akin. Babalik ako ngayon para kuha ang passport ko. Tapos, pupunta kami sa Amerika para magpariso ng kasal. Ano? Wala ka bang sakit? 18 ka pa lang. Anong kasal yan? Kaya nga, 18 na ako. Kaya pumunta ko sa Amerika para magparesto ng kasal. Dahil sa Amerika, ang edad na 18 ay liga na magparesto ng kasal. Hoy, at saka yung isa pa, ang isang kapatid na babae ni Kenzo, napakasimple niya at madaling lukuhin. Ginamit siya bilang resulta. Isang taon na kay Kinhuan, ginastos niya 30 milyon. Ang lalaking pagkakasalan mo ay ang lalaking ginastusan mo ng 30 milyon. Mahal ko siya at anak kong gustusan siya. Kinhuan, ang mata mo, may problema ba? Paano mo nagustuhan ang lalaking umaasran sa babae para sa pera? Hindi ako pumapayag sa kasal na to kahit ano pang sabihin mo. Ano naman kung ayaw mo? Ito ay desisyon ko. Wala kang pakialam. Tama si ate. Hindi rin ako sang-ayon. Kuya!
Ikaw, tinawag mo pa siyang ate. Nakalimutan mo ba kung paano niya ko ginamit para lang si kuya? Para sa kibubuti mo, hindi kita papayagan. Para sa kakabuti ko rin. Ikaw isang traidor! Talagang sa mundong ito, iisa lang mabuti sa akin, si Azzy. Napagpasyahan ko talagang papakasalan ko siya. Ang taong nagbigay ng pera sa'yo sa Kin family. Hindi mo ba iniisip na mabuti siya sa'yo? Ang nalaking ginastos sa'yo ng 30 milyon sa isang taon, iniisip mo ba na mabuti siya sa'yo? Pera. Pera na iniisip mo. Si Azzy, hindi ganon. Hindi siya kasing karaniwan mo. Hindi siya pangkaraniwan. Isang taon yung ginastos ang 30 milyon mo. Ikaw? Anyway, mahal niya talaga ako. Kaya niya ako mabigyan ng totoong kaligayahan. Ang dami mong sinasabi. Siguro ingit ka lang kasi walang taong nagmamahal sa'yo. Wanwan! Kumain ka muna! Ayoko! Nahanap ko na. Sino yan? Buksan mo agad ang pinto. Tumigil ka na. Sarado ng pinto mo. Nalak ko na. Ikaw? Anong karapatan may kulong ako? Dahil ako ang sister-in-law mo. Buksan mo agad ang pinto! Sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo pa rin bubuksan, tatawag ko ng pulis! Illegal yan! Wala silang magagaw kaya tawagin mo pa sila. Ako magdidisiplina ng nakababatang miyembro ng pamilya. Hindi sila pwedeng makialam. Ikaw? Para hindi sayang sa oras. Ziyang, kunin mo yung signal jammer at dalhin mo dito. Ilagay mo dito. Minsaw yan! Huwag mong gawin ito! Naghihintay pa si Azzy sa akin! Buksan mo ng pinto! Buksan mo! Ate, kung hindi mo ako papapasukin, kausapin mo siya. Kung gagawin mo itong ikulong si Wanwan, baka gumawa siya ng masamang bagay. Pakinggan mo ang tinig niya sa loob. At ikaw naman, Urshel. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Palabasin niyo na ako! Hindi siya gagawa ng masamang bagay. Buksan mo ang pinto! Kung gusto mong katukin mo na. Kahit masirang kamay mo, walang darating para iligtas ka. Mingzao yan! Ikaw! Bumalik at buksan mo ang pinto! Mingzao yan! Hindi mo na kailangan pumunta sa airport. Nakalak na si Kinhuan sa bahay. Naayos niya uli para sa akin ang isang problema. Sorry, ang tinatawagan mo hindi makontak. Sabi mo kukuha ka lang ng passport at lalabas. Ngayon ang tagal na. Hindi mo rin sinasagot ang telepono. Baka nagbago ka ng isip. May 50 milyon sa card na to. Kung mapapaniwala mo si Kinhuan na sumama sa'yo sa US para magpakasal, hindi lang pera sa card ang mapupunta sa'yo. Pagkatapos, kapag natapos ng lahat, magbibigay pa ako sa'yo ng 50 milyon. Walang problema. Kung papakasalan ko si Kinhuan, hindi ko lang makukuha ang kanyang lahat ng ari-arian. Makukuha ko pa ang 100 milyon ng libre. Ganitong klaseng oportunidad ang hindi ko pwedeng palampasin. Pinagsabihan ko na, pero ayaw niya pa rin kumain. Gusto niyang magpakasal na lang. Kung ayaw niyang kumain, hayaan mo siyang magutom. Sino ba yan? Ba't ang aga? Sino ka? Kuya, ako ang boyfriend ni Wanwan, si Azzy. Huh? Ikaw ang kumuha sa kapatid kong babae papuntang US para magpakasal. Hindi pa kita pinaparusahan. Ikaw mismong lumapit, hindi ba? Kalma ka lang, hindi ko siya niloko. Seryoso ako sa kanya. Seryoso? Seryoso ka ha? Ha? Ate, Papasukin mo siya. yung dating nang papasaya kay Kinhuan, ngayon na nakarating na sa mataas. Naging big sister-in-law ng Kin family. Pagpakasal ko kay Kinhuan, mas magiging makapangyarihan ako kaysa sa kanya. Ate, Aze, umupo ka. Sa katawan na ito, sa laala ng orihinal na may-ari, niloko ni Aze si Kinhuan ng pera. Nang hihingi sa kanya, mapang-agit at bulakbol, ay nagkikipagtagpo sa mga babae sa internet. Ganitong tao, kapag papakasalan si Kinhuan, ano bang mabuting hangarin niya? Sabihin mo, bakit bigla ka nag-propose kay Kinhuan? nagpropose ako kay Kinhuan dahil mahal ko siya. Gusto kong makasama siya sa buong buhay ko. Mrs. Kin, sana po ay pahintulutan ninyo kami. Ang kuya ni Kinhuan ay nasa koma. Pero sa oras na ito,
Inuudyok mo siya at labis pang bata at papunta sa Amerika na para magpakasal? Napaka-irresponsable kung ganyan. Sigurado ka ba na dahil sa pagmamahal mo? Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Maging tapat ka. Bakit bigla ka nag-propose kay Ken Juan? Kahit ilang ulit mo pang itanong, iisa lang ang dahilan. Mahal ko siya. Meng Zhao yan. Hanggat tutol ka, ano bang magagawa mo sa akin? Ano ba? Sinasabi nilang sa telepono ng isang tao, nakatagong lahat ng kanyang lihim. Kung sinasabi mo na mahal mo siya, gusto mo siyang pakasalan, gusto kong makita kung anong lihim ang tinatago mo sa kanya, ibigay mo sa akin telepono mo kung wala kang ang lihim. Akin na yan! Aze, sigurado kong pamilya mo ay isang malaking pamilya. Meron pala. 8 ina at 12 tita sa loob nito. Aze, at sa tita mo, ang dami niyong koneksyon. Tinutulungan mo pa siyang pumili ng damit. Ang talino mo. Ngayon, ibalik ko ng telepono mo. Magkukona kung walang nangyari. Kahit papakasalan mo si Ken Juan. Ano ba problema mo? Ang alam ko, ginawa mong lahat ng paraan para makapasok sa pamilyang Kin. Pero pinaramdam sa'yo na hindi ka nila gusto. Ha? Talagang hindi ka natuwa, hindi ba? At hindi ka tinanato nila ng tama. Sigurado akong hindi ka talaga natuwa. Huwag kang mag-alala. Kapag napangasawa ko si Ken Juan, tiyak na tutulungan kita. Magkasama tayo. At ang pamilyang Kin ay pababagsakin natin. Huwag mong ipangarap ang imposible. Hindi mo talaga kayang pakasalan si Ken Juan. Hindi ko kayang pakasalan. Alam mo ba, si Ken Juan ay sabik ng magpakasal sa akin. Isang sabi ko lang sa kanya, agad siyang magpapakasal sa akin. Ken Juan? Ken Juan? Aze, ayoko na sa'yo! Ken Juan, magpapaliwanag ako! Ano ba ipapaliwanag mo? Niloko mo ko. Sabi mo, dapat magtiwala tayo sa isa't isa. Pero sa huli, niloko mo ko. Tuwing nakikita ko, ang mama mo at mga tita mo. Pero ang totoo pala, parang mo lang pala yun. Parang lang din ako. Yan ba talagang gusto mo? Na maging sunod-sunuran sa iba? Aze, ganito ko ba talaga mangloko? Ken Juan, pakinggan mo muna ako. Sinisiraan lang ako ni Meng Zhao yan. Wala akong kasalanan. Huwag mo akong lakauhin. Ano ba yun kanina? Sabi mo, hindi ako karapat-dapat pakasalan. Lumayas ka. Hindi na kita gusto makita. Lumayas ka! Ken Juan, bigyan mo pa ako ng isang pang pagkakataon. Sabi ng kapatid ko, lumayas ka. Hindi mo ba narinig? Kung ayaw mo talagang umalis, tatawag ako ng pulis. Ziyang, tumawag ka na ng pulis. Sasabihin ko may nagtatagang manloko ng pera sa kapatid mo. At gusto pang isama sa ibang bansa. Sige, aalis na ako. Aalis na ako. Lumayas ka! Tinitignan mo pa rin. Ang kapal talaga ng mukha mo. Tingnan mo kung anong ginawa ko sa'yo. Huwag mong iisipin na mapapasalamat ako sa'yo. Hindi ka rin naman mabuti. Masama kang babae. Pagising ng kuya ko, tinitiyak kong magdidiborsyo kayo. Ken Juan, Ikaw? Pasaway lang ang batang ngayon. Huwag mo siyang isipin, ate. Pupuntahan ko siya para pakalmahin. Hindi ba na nagpasalamat sa ginawa ko? Bahala na. Sino bang may-ari sa katawan na to? Ginamit si Ken Juan sa simula. Kaya normal kung ayaw niya sa akin, nakakainis siya. puro kayo walang silbi. Pinayagan lang si Jose na lokohin ang isang dalagitang inosente para magpakasal. Ganito lang kasimple, pero nabigo pa rin kayo. Boss, bukas na ang pulong ng mga shareholders. Katatapos lang ni Assistant Xiao magpadala ng abiso. Sinasabi na bukas ng 2:00 ng hapon. Mukhang bukas, kailangan kong anyayahan ng isang tao. Assistant Xiao, bukas ibuwan ang pulo ng mga shareholders sa kumpanya. Tama ba? Ako magpapalit kay Kenzo sa pagdala sa pulo ng shareholders. Dahil siya ay sasali sa pulong. Madam, baka hindi ito angkop, hindi ba? Hindi ko ito sinasabi sa'yo. Pinapaalam ko lang, si Kenzo yung nagkasakit. Bilang asawa niya, may obligasyon akong kumatawan sa kanya sa pulo ng mga shareholders. Gusto man o hindi, kailangang pumayag ka. Pero bukas ay napakahalagang oras para sa King Group, lalo na sa pagpapatalsik ng mga kalaban kung masira ito ni Xiao Yan. Ano?
May problema ba? Wala pong problema. Madam, ang pulo ng mga shareholders bukas ng hapon ay sa 2:00. Dadalhin kita sa eksaktong oras sa King House para sunduin ka. Sa mga nagdaang araw, medyo naintindihan ko na ang sitwasyon ng Ken Group. Simula nagkasakit ka, nagsimulang kumilos ang mga shareholders para palitan ang posisyon mo. Sa pulo ng shareholders na ito, pipili rin sila ng acting CEO. Pero huwag kang mag-alala. Nandito na ako. Hindi ko hayang mapunta sa ibang posisyon ng CEO. Sigurado yon. Meng Xiaoyan, salamat sa iyo. Ngumiti siya kanina. Kenzo, gumising ka na. Narinig mo ba ako? Kenzo! Kenzo! Baka maling nakita ko. Muntik na akong mahuli dun. Bukas na bukas, tatapusin ko ng kalokohan to. Ay, Sa tingin ninyo, sino ang pinakaangko para sa posisyon ng acting CEO? Bumagsak si Kenzo. Kaya ang susunod na hahalili ay natural na kapatid ng Pangulong Ken. Si Ken Ziyang ang mauupo. Si Ken Ziyang ay tamad at walang alam. Kaya niya ito. Sa tingin ko, mas angkop pa rin si Ken Lao. Mas tama siya para sa posisyong ito. Oo, tama. Sumasang-ayon din ako kay Ken Lao. Kahit na ang plano niyang tuluyang tapusin si Ken Ziyang ay nabigo. Pero si Ken Ziyang, hindi siya karapat-dapat na makipag-agawan sa akin. Ang posisyon ng acting CEO ay akin lamang. Hindi ako sang-ayon. Bakit siya nandito? Pasensya na sa lahat. Pinaghintay ko kayo. Pasensya na sa lahat. Pinaghintay ko kayo. Meng Xiaoyan, ngayon ay pulong ng mga shareholders ng King Group. Anong ginagawa mo rito? Tito, si Kenzo ay nagkasakit. Bilang asawa niya, natural na akong kumakatawan sa kanya para dumalo sa pulong. Ganun ba? Si Tito ng Kenzo kilala bilang isang mabait at magiliw na tao. Baka natatakot siya sa isang bagay. Dumalo na ako para kay Kenzo. Hindi para maging CEO ng Skin Group. Bakit ka ganun nagmamadali? Natanggihan ako. Ikaw? Ikaw? Kung wala ka nang sasabihin, Tito, at kung wala ka ng ibang opinion, pwede na ba magsimula? Bahala na. Dumating si Meng Xiaoyan at anong magagawa niya? Hindi niya mapipigilan ang aking plano. Assistant Xiao, magsimula na tayo agad. Ang layunin ng pulong na ito, siguradong alam na ng mga shareholder kung ano ito. Ngayon, si Mr. Ken ay nakaratay na ayon sa patakaran ng kumpanya. Ang presidente ay hindi makakapag-asikaso ng mga gawain ng kumpanya. Kailangan na nating pumili ng acting CEO. Ngayon, inaanyayahan ko ang bawat shareholder o magrekomenda para sa posisyon ng acting CEO. Inirerekomenda ko si Ken Lao bilang acting president. Isang kalokohan! Meng Xiaoyan, paninirang puri ito! Nagbibiro lang ako. Bakit ka nagmamadali? Baka ang shareholder na ito ay nagrekomenda sa'yo dahil hinahangaan ka niya at naniniwala na karapat-dapat ka na pamala ng Kin Group. Oo, tama, ganun nga. Meng Xiaoyan, pinaglalaroan mo ba ako? Dati, ang akala ko lang ay bilhin ni Tito ang ibang shareholders. Ngunit nagalit siya. Baka tama siya. Tito, ngayon alam na ng lahat ang iyong ambisyon. Dahil sina Ken Lao at Ken Ziyang ay parehong nagnanais na tumakbo bilang acting president, ang pagboto natin ay opisyal nang magsisimula at ngayon inaanyayahan ang mga sumusuporta kay Ken Ziyang na magtaas ng kamay. 4 na boto. Nailantad ko na ang ambisyon ni Ken Lao. Sa 8 tao, 4 lamang sumusuporta kay Ken Ziyang.
May Zhao yan. Anong silbi ng iyong mga maliit na pakulo? Ang lahat ng natitira ay nabili ko na. Assistant Xiao, ngayon oras na para bumoto sa akin, hindi ba? Ngayon ay inaanyayahan ko naman ang mga sumusuporta kay Kinlaw sa pagtaas ng kamay. Anong nangyari? Bakit 4 lang nakuha kong boto? Susuko ako. Ibig sabihin, si Kuya si Tito ay makakapare ng boto. Mukhang mga bumoto ay tapat sa panig ni Kinlaw. Tara, pumunta na tayo sa kumpanya. Masusunod. Mukhang wala pa rin mapipili. Hindi pa. Hindi pa tapos ang pagboto. May ibang shareholder pa na darating. At papunta na siya dito. Paano may tao pa? Sino ito? Hindi ko alam. Pasensya na. Huli na akong dumating. Kang yan? Kang yan? Siya nga kapatid ni Kenzo na pumunta sa ibang bansa na marami at palaban si Kin Kanyan. Ano nangyari sa kanyang paa? Bakit bigla siyang dumating? Ako rin ay shareholder ng King Group. At ang boto ko ay para sa aking tito, si Kinlaw at si Kinsheng. Matapos mabigo ang plano kay Kinho, gumamit ako ng peking recording at nalinlang ko si Kin Kanyan. Si Kin Siyang ay nagtaksil kay Kinzo at nais agawin ang Kin Group. Hindi ko inakala na maniniwala siya. Meng Zhao yan. Gagawin ko ang lahat ng paghahanda. Anong laban mo sa akin? Kanyan. Bakit? Dahil niloko mo ang kuya mo, hindi ka karapat dapat maging acting CEO ng King Group. Paano ko niloko ang kuya? Kung sinabi ni Ken Kanyan yon, siguro si Kensheng ay nagpakatang sabi-sabi, bobo ka. Lahat ng sinabi ng iba ay pinaniniwalaan mo. Ano? Anong sabi mo? Isang babaeng nagpakadalubhasa sa panlililang. Iniisip mo ba talagang ikaw ay Ken? Eh ikaw naman, kung sino man ay lumalaban sa sariling pamilya, maaari na kang tawagin pamilyang Ken. Anong karapatan mong sabihin na hindi ako Kin family? Mas karapat dapat ako maging Kin family kaysa sa kahit sino sa inyo. Kanyan, bakit mo siya pinapaliwanag pa? Tulad nga ng sabi mo, hindi siya Kin family. Wala siyang karapatan na pamahalaan ang Kin Group at ang mga bagay ng Kin family. Tama. Hindi ko na kailangan magpaliwanag. Kahit papano, ibinoto ko na ang boto ko para kay Tito. Ngayon, ang boto ni Tito ay mas marami kaysa sa kay Kin Ziyang. Assistant Xiao, i-anunsyo mo na ang acting CEO ng Kin Group. Hindi ko inakala na sa critical na oras, si Fourth Young Master ang lalabas at gugulo. Anong gagawin natin? Bakit hindi pa dumarating si Kinzo? Assistant Xiao, dapat mo nang i-anunsyo ang resulta. Ba't ka nagmamadali dito? Huh? Kuya, gising ka na? Kinzo, magaling ka na? Oo, magaling na ako. Tito, mukhang nadismaya ka. Ay, walang ganun. Kuya, si Kuya Ziyang ay nais agawin ng Kin Group. Tumahimik ka. Kinzo, lahat ng ginawa ko ay para sa kumpanya. Para maprotektahan ng kumpanya para sa'yo. Talaga ba? Kaya mo pala ako biniktima ng lason, binili ang mga shareholder at nagpadala ng mga tao para sirain ako. Para saan pa? Alam niyo na ang lahat? Magaling na pala si Kinzo. Oo nga. Nung ikaw ay nagkasakit, nalaman kong lason ang pinakain ni Ken Lao. Kakasabi lang ni Kinzo kanina na binili na ang mga shareholder. Talagang totoo pala. Makakakita ng ganito kabilis kung ano nangyari sa lahat. Sasabihin kong si Kenzo sa umpisa ay hindi pala totoong nawala ng malay. Sa mga araw na yun, lahat ng ginawa ko, alam na niya lahat. Kung nasa mundo ako, si Kenzo ay maging isang mouse na estratehiya. Kinzo, ang mga bagay na ito ay hindi ko ginawa. Hindi ito totoo. Kita ko ang buong proseso ng pagboto kanina. At Tito, iniisip mo ba kung paano ko nalaman ng lahat ng to? Ang ginawa mo sa Kin Group sa mga nakarang taon, lahat ay akin na subaybayan at napaimbestigahan ko na lahat. Hindi ka pala totoong nalason.
Kung hindi ako nagkunwaring nawalan ng malay, paano ka makakagawa ng totoong galaw tulad nito? Walang itinatago ang ambisyon mo. Dala mo ang mga shareholder na binili mo at sinusubukan na gawin ng King Group. Magaling! Kinzo, ang talino mo nga ay kakaiba. Kahit na naging maingat ako, napaniwala mo pa rin ako. Ngayon, tatangkapin ko na talo ako. Wala ka ng susunod na pagkakataon. Lahat ng ginawa mo ay naitala na. Dalhin si Kinlaw sa pulisya. Kinzo, magpapatawag ka ba ng pulis para hulihin ako? Ako ang nakakatanda sa'yo. Hindi mo ba iniisip ang dangal ng pamilyang Kin? Akala mo ba kapag ginawa mo ito palalagpasin ko? At saka, ano ka bang klaseng Kin? Kinzo! Hindi mo pwede gawin ito sa akin! Ako ang tito mo! Kinzo! Kinzo, lahat tayo ay nalinlang ni Kinlaw. Tama, Kinzo. Lahat kami ay inosente. Bago ang pagboto, ang misis ko ay ipinakita ang tunay na ambisyon ni Kinlaw. Ngunit pinili niyo pa rin na maniwala sa kanya. At ngayon, sinasabi niyo na inosente kayo para mabilis niyo akong maloko, ha? Bibigyan ko kayo ng 3 araw upang isuko ang inyong mga shares at lisanin ang Kin Group. Kung hindi, alam niyo nang gagawin ko. Kuya, pasensya na. Ako, hindi ko alam na masama si Tito. Nilinlang niya ako. Hindi mo kasalanan yun. Tama ka, Kang yan. Hindi mo rin sinasadya. Kahit na na-misinterpret mo ako, hindi nagalit sa'yo ang kuya mo. Tama. Kung magsisihin ka, si Tito lang dapat. Kinlaw. Masama talaga siya. Kuya, alam ko na ang mali ko. Hindi na ako tatakas sa klase. Alam mo man ang mali, kailangan mo pa rin lumuhod. Kapag nagkamali, paparusahan. Yan ang alituntunin ng Kin. Kuya, sabi mo nga, kapag nagkamali, dapat parusahan. Yan ang batas ng Kin. Pero bakit ngayon, wala nang bisa ang batas? Kinzo, may isang bagay pa na kailangan kong i-report ng pribado sa'yo. Sa study room tayo. Huwag ka nang tumingin. Kung titingin ka pa, hindi ka pa rin magugusto ni Kuya. Wanwan, tigilan mo na. Mali ba sinasabi ko? Kaya nakatulong siya sa Ken ngayon. Pero, dati yung ginawa sa Ken. At kay Kuya, ay napaya kami ng todo. Galit na galit si Kuya sa kanya. Hindi mo ba nakita? Ngayong bumalik siya, di hindi nakipag-usap si Kuya sa kanya. Baka ngayon, nasa itaas siya, iniisip kung paano makipag-iwalay sa'yo. Huwag kang mag-alala para sa akin. Kahit magwalay kami ng Kuya mo, makakuha pa rin ako ng pera. Hindi ako malulugi. Hinitulad mo na naloko sa pera at naloko rin ng puso. Ikaw? Kumalma ka lang. Ako? Isipin mo, ang balak mong tumangkas kasama si Aza. Kung makikipag-away ka kay ate, siguradong paparusahan ka ng pamilya. Ano ka ba naman? Kaya pala, ang alituntunin ng Kin, sa akin lang nawala ang bisa. Sige, sabihin mo. Ano bang gusto mong sabihin? Kinzo, bago ka magpanggap ng nawalan ng malay, kapag naayos ito, magkikipaghiwalay ka na sa asawa mo. Ngayon ba, kailangan kong kontakin ang abogado para gumawa ng kasunduan sa diborsyo? Kinzo, ayaw mo na ba talagang makipaghiwalay? Alam mo ang iniisip ko. May plano na ako sa diborsyo. Sa loob ng Kin Group, ang mga taga-suporta ni Kinlaw ay hindi pa umaalis. Ang trabaho mo ngayon ay ayusin ang natitirang problema. Naiintindihan ko, Kinzo. Kahit nakatulong siya sa Ken ngayon, pero dati niyang ginawa sa Ken at kay Kuya ay napaya kami ng todo. Galit na galit si Kuya sa kanya. Hindi mo ba nakita? Ngayong bumalik siya, ni hindi nakipag-usap si Kuya sa kanya. Baka ngayon, nasa itaas siya, iniisip kung paano makipag-iwalay sa'yo. Kung talagang gusto ni Kenzo magdiborsyo, ayos lang. Ang dating may-ari nito ay gumawa ng masama sa Ken. Kung manatili ako sa Ken, kailangan kong patuloy na magbayad ng kasalanan niya. Kung aalis ako sa Ken, makakapamuhay ako ng maayos. Sino yan? Mag-ingat ka. Pasensya. Sobrang lapit mo kanina sa akin. Hindi ko rin inasahan nandyan ka. Ang laki ng reaksyon mo. At ang bilis at galing ng kilos mo.
May kailangan ka sa akin? Sa kaguluhan sa Kin ngayon, marami kang nalutas na problema para sa akin. Anong gusto mong gantimpala? Hindi ko kailangan ng gantimpala. Pero kung ipipilit mo, pwede bang bigyan mo ko ng isang tirahan kapag magdiborsyo tayo? Gusto mong makipagdiborsyo sa akin? Ayaw mo makipagdiborsyo? Pero para makasama ako, nagbayad ka ng malaking halaga. Bakit ngayon bigla mong gustong hiwalayan ako? Habang ikaw'y walang malay, nagawa kong maisip ng malinaw. Ang pilit na buong ay matamis. Mas mabuti pang bitawan ang isa't isa kaysa magdusa. Ngunit habang ikaw ay walang malay, At patuloy mo pa rin akong tinatawag na asawa. At hinalikan mo pa ako. Halos nakalimutan ko na yun. sabi mo pa nga, pagod ka na bago makapasok sa Ken. Ginawa mong paraan para mapasama sa Ken. Hindi mo ito basta-basta kayang bitawan. Naintindihan ko na ngayon. Pero mahal pa rin kita sa puso ko. At kung hindi mo gusto ang diborsyo, handa para kung maging ng Ken. Mukhang ang tigas mo pa rin. Meng Zhao yan. Bakit ka nag-aalinlangan? Oo, talaga. Pero ikaw naman, asawa ko, hindi mo ba dapat ipaliwanag sa akin ang nangyari nung walang malay ka? Sa pagitan ng mag-asawa, ang pinakamalagay tiwala. Bakit mo ko tinago? Kaya Mrs. Kin, paano mo ko paparusahan? Ang kaba na naramdaman ko nung halikan kita, nararamdaman ko muli. Meng Zhao yan, sa larangan ng digmaan, nahawakan mo na ang bangkay ng lalaki, pati na rin ang mga puto na bahagi ng katawan. Hindi ko pa alam kung paano ka parurusahan. Mamamarkahan muna natin ito. Pero asawa ko, bakit ka masyadong mabuti sa akin ngayon? Hindi mo ba gusto ng diborsyo? Mr. Kin, hindi ba ayaw mo nang makipagdiborsyo? Paano ko naman hindi gustuhin ng diborsyo, pero hindi pa itong tamang panahon? Pansamantala, hindi muna tayo magdidiborsyo. Marami pang dapat ayusin sa Kin. Kung magdidivorce tayo ngayon, maapekto ng kumpanya. Sige, kapag naging maayos ng kumpanya, saka tayo magdidiborsyo. Pasensya na. Kanyan, huwag kang gagalaw. Tutulungan na kita. Hindi naman siya nawala ng chopsticks. Bakit kayo nagkaganito? Hindi naman siya nahihirapan. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na may problema sa kanyang paa? Kinuwan, Kang yan, wala akong ibang ibig sabihin. huwag mong pansinin ang sinasabi ng ate mo. Alam ko na kaya mo namang pulutin ng chopsticks. Gusto ko lang tulungan ka. Pulutin ko na lang para sa'yo. Papalitin ko na lang din ng bago. Hindi na kailangan. Busog na ako. Babalik muna ako sa kwarto. Ihahatid kita. Hindi na kailangan! Kaya ko na mag-isa. Ate, Sabihin mo nga, paano nasugatan ng panikin kanyan? Paano ito nangyari? ate, hindi ko pwedeng sabihin. At wala rin itong kalilaman sa'yo. Si Ken kanyan ay kasapi ng Ken. At ngayon, ako ang asawa ng kuya mo. Bakit hindi ko pwedeng malaman? Nakikita ko na parang may pinapasan siya at lumalayo siya sa inyo. Hindi kayo masyadong nakakasundo. Paano nasugatan kanyang paa? Sabihin mo sa akin, baka maiusan kong bigat sa loob niya. Talaga? Pero, Hindi mo ko pinaniniwalaan. noon, tungkol kay Kinuwan, pati sa pagpili ng acting CEO, talaga namang may paraan si ate. Baka nga, talaga ngang maibsan niya ang bigat ng loob ni Kanyan. Sige, sasabihin ko sa'yo. Ate, alam mo ba, maaga pa kaming nawalan ng magulang. Ang buong bahay, nakaasa lang sa kuya namin. Pagkatapos niyang pamunuan ng Kin, maraming shareholders ang hindi sang-ayon. Lahat magulo. Minsan, may nagplano ng aksidente sa kotse. Nais patiin si kuya. Para iligtas si kuya, pinotektahan ni Kanyan ang kotse. Kaya nasugatan ang kanyang mga bintik. Hindi nakakapagtaka. Sa shareholders meeting, muntik ng sira ni Kangyan ang plano ni Kenzo. Ngunit walang pakialam si Kenzo. Sa kabuuan ate, basta matulungan mo si Kanyan, ano man ang sabihin mo, susundin kita. Talagang magiging tunay kang ate ko. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko.
Kang yan. Paumanhin, kasalanan ko. Sa dami ng laban, kahit natinag sila ng Vice General, nakatagpo rin ng mga sundalo na namatay. Matapos protektahan ako mula sa mga palaso, naiintindihan kita. Kenzo, naiintindihan kita. Walang reaksyon. Walang reaksyon. Walang reaksyon. Walang reaksyon. Bakit? Bakit walang reaksyon? Dahil sa mga binti kong ito, nawala ng silbi. Naging tao kong palaging kinakailangan ng tulong sa lahat ng bagay. Kapag nagkamali ako, hindi na ako pinaparusahan ni Kuya. Sakin, para akong dayuhan. Hindi na ako tinuturing ng bahagi ng kin. Kaya bakit? Bakit ko pa pinaprotektahan ng kin? Kinzo, may malaking problema tayo. May virus sa database ng kumpanya. Ay lihim ng proyekto ng King Group ay ninakaw. Tignan mo to! Ang virus na ito, siya ang gumawa. Kapag pinindot ang confirm key na ito, tapos na ang King Group. Wala nang makakaligtas. Ano bang ginagawa mo? Dapat, ako nagtatanong sa'yo. Akin na yan! Sa huling shareholders meeting, nauna ng base ang plano mong sirain ng Ken Group. Kaya, naisip mo ng panibagong paraan. Talaga bang gusto mong sirain Ken Group? Wala kang pakialam! Talaga? Wala akong alam? Alam mo ba, ang Ken Group ay pinaghirapan ng mga magulang mo at ng mga kuya mo. Kung sisirain mo ang Ken Group, parang sinisira mo lang yung kuya. Kung ganun, ano pa bang sense ng pag-atake sa kumpanya? Patayin siya. Tumahimik ka! Wala ka ng mga binte, galit ka sa mga tao na itinatanggi ka parang mahina at marupok na bagay at ang pinagmumula na yung paghihirap ay yung kuya. Patayin siya. Iyon lang makapapag-alis na yung sakit. Bakit? Ayaw mo pang gawin ito? Tutulungan pa kita. Nakikita kong talagang ayaw mo pa rin. Tama rin, naalala ko, sinabi mo, mas karapat dapat ka kaysa kanino man na maging bahagi ng Ken. Para sa iyong kuya, ang nag-isakripisyong buhay mo. Sa katunayan, ikaw ang pinaka-importante sa Ken at pinakakalinga sa iyong kuya. At alam mo rin sa sarili mo, ang iyong kuya at sila nagmamamadali at nag-iingat dahil sa pagkakasala. Dahil natatakot silang masaktan ka. Pero ikaw talagang iniisip mo. Pero hindi mo sinasabi. At inasahan mo pang malalaman nilang iniisip mo. Tandaan mo, kapag may gusto kang sabihin, sabihin mo ng direkta. Kung anong gusto mo. Minsan, ang sobrang pagkakasala at pag-iingat ay nagiging sakit para sa kanya. Mag-usap na kayo ng maayos. Kumusta ate? Naayos namang damdamin ni Kang yan. Dahil pinangako ko, hindi ko ito isa sa walang bahala.
Ikaw na talaga ate! Ikaw na ang pinakamahusay! Pinakamahusay na ate sa buong mundo! Kung magsasalita ka lang. Huwag ka lang magulo. Simula nang namatay ang aking mga magulang, hindi ko naisip na darating ang araw na may tutulong sa akin sa lahat ng problema ko. Meng Zhao yan, itong unang beses kong pinagpapasalamat ng pinakasalan kita. Sa nangyari ngayon, salamat sa iyo. Ikaw, gusto mo na naman akong gantimpalaan? Anong gantimpalang gusto mo? Kung ganoon, sa oras ng diborsyo, maglang ka ng mas malaking bagay ng ari-arihan para sa akin. Pinag-iisipan mo lang ang diborsyo. Kung gusto mo ng ari-arian, hindi mo na kailangan maghintay ng diborsyo. Pinaalalahanan kita. Karapatan ng asawa na gastusin ang pera ng asawa ay ganap na tama. Bakit bigla kang lumapit ng ganito? Ano bang iniiwasan mo? Natatakot ka ba sa akin? Natakot lang ako na baka lumapit ka ulit sa akin at mapilitan lang kung muling makomplikado sa'yo. Hindi ba't pinakaayaw mo na ako'y nakikialam sa'yo? O baka naman, lumapit ka dahil nagustuhan mo na ako. Kinzo, may isang dokumento dito. Kailangan pirmahan mo. Kinzo? Assistant Xiao, may girlfriend ka ba? Meron naman. Kahit abala sa trabaho, may oras ka pa rin para magkaroon ng girlfriend? Kinzo, hindi mo ba planong i-assign ako overtime ulit? Sobrang dami na ng trabaho ko. Sobrang taas na rin ng workload ko. Hindi ko na nakakasama ang girlfriend ko. Hindi ko balak i-overtime ka. Gusto ko lang itanong, mahal mo ba ang girlfriend mo? Siyempre, mahal ko siya. Eh, ang pagmamahal, ano bang pakiramdam? Ang pagmamahal? Anong pakiramdam? Hindi ko rin mapaliwanag. Pero, kapag nakikita ko siya, natutuwa ako. Kapag hindi ko siya nakikita, naiisip ko siya. Kapag may nangyari sa kanya, labis akong nag-aalala. At saka, lagi kong gusto na kasama siya. Lagi kong gustong kasama siya. Meng Zhao yan. Kinzo, may isa pa akong bagay. Kapag sinasabi ko ang nararamdaman ko, ang taong iniisip mo sa isip mo, ibig sabihin, maaring gusto mo rin siya. Ikaw. Kinzo, Bukas, kunin mo ang bonus mo sa accounting. Pagkatapos malinis si Qin Shendang, pahinga ka ng isang buwan. salamat Kinzo! Yeah! Ngayon, si Meng Zhao yan, puro divorce ang iniisip. Kailangan ko siyang pigilan sa ideyang yon at mapasigla muli sa akin. Dati, mahilig siya sa mamahaling gamit. Gusto ang pinakabagong Hermes na bag. Siguro, magugustuhan niya to. Ate, hindi ko alam kung anong gusto mo, kaya binili ko na lang lahat ng iba't ibang bagay. Lahat ito ay regalo para sa akin? Salamat sa pagtanggal ng bigat sa puso ko. Hindi yung malaking bagay. Walang dapat ipag-alala. Kung alam ko lang, dapat binili ko na lahat ng bag sa tindahan ito. Lahat. Kuya, pakunan mo ako. Kuya, ano ba yung binili mo? Wala naman. Hindi ba't Hermes to? At bagong modelo pa. Ito ba para sa akin? Kuya, bumili ka ng bag para kay ate? Bibigyan ako ni Kenzo ng regalo? Ako. Kuya, ikaw rin bumili ng regalo para kay ate? Ikaw rin? Kangyan, ikaw rin bumili ng regalo para kay ate? Ito lahat? Ikaw ang bumili? Kuya, hindi ko sinasadyang mas marami akong binili kaysa sa'yo. Nagkakamali lang kayo.
Ang bag na to, regalo ito para sa kasamahan ko sa trabaho. Tama nga, walang dahilan. Bakit bibili pa si Kenzo ng bag para sa akin? Nahalo yung puso ng kalawang kuya, ngayon pati si Kang yan, nahalo din sa kanya. Ang babaeng ito, talagang marang manloko. Oy, sandali! Saan ka pupunta, Wanwan? Menzo yan? Ayoko sa'yo! Noon, sinadya mo lumapit sa akin. Para gamitin ako at lapitan ng kuya ko at iplanong kapamakan sa kanya. Ngayon, nahuli mo pa lahat ng tao sa pamilyang Ken. Ako, ayoko sa'yo! Kasalanan ko lahat. Kung hindi ako, paano mangyayari na masaktan ng pamilyang Ken? Lahat sila nahulog sa panila ng masamang babaeng ito. Kasalanan ni Meng Zhao yan ang maldita. Kung hindi dahil sa kanya, kung hindi dahil sa'yo, hindi sana mabigaw ang plano ko. At wala pa ang pangmatagalang ticket ni Kin Juan. Kasalanan mo yan dahil bobo ka! Hindi mo malang maalis ng maayos ang WeChat chat records. Pero, pati ang papa ko natalo rin sa kanya. Talagang ang hindi basta-bastang babaeng ito. Tignan mo, sino yun? Oh, tignan mo, sino yan? Kin Juan? Oh, Gising ka na? Aze? Sasha J? Anong balak ninyo? Hindi siya sumasagot. Hindi rin natin alam kung nasan siya. Talagang nakaka-stress. Kuya, siguradong walang mangyayari sa kanya, hindi ba? Tumahimik ka nga. Mr. Kin, dinala nila Aze at Shushiji ang kapatid mo sa abandonan ng warehouse ng Kin family. Si Shushiji at Aze, ang dalawang tarantadong to, nandito pa rin para guluhin ang pamilya natin. Kuya, dali na, ililigtas na natin si ate. Ang abandonan ng warehouse ng Shu ay sakop ni Kinlaw. Kahit nasa bilungguan siya, ang lahat ng alarm at surveillance na iniwan niya sa warehouse ay aktibo pa rin. Kung dadalhin ko ang mga bodyguard ko, masyadong marami. Agad itong mapapansin ni Shushiji. Pero kung kakaunti lang, baka hindi sapat din laban sa champion na si Shushiji sa Santa. Ano ngayon ang gagawin natin? Panoorin lang ba natin na inaabuso si Wanwan? Walang paraan para iligtas siya? Ako nang pupunta. Anong balak ninyo? Kasama ang papa ko, pinagplanuhan namin ito ng maraming taon. Halos magkuha ko ng Kin Group. Kung hindi dahil niloko tayo ng kuya mo, syempre, babawiin ko ang lahat ng sa akin. Ang Kin Group, hindi sa'yo. Ito'y para sa pamilya Ken. Para sa kuya ko. Mga hayop kayo! Kayo sa pamilya niyo, ang alam niyo lang, ay kumain, uminom at magpakasaya. May nagawa ba kayo para sa Kin Group? Ha? Bakit dapat ikaw ang may Kin Group? Huwag mo na siyang pakialaman. Putulin mo na lang ang isang daliri niya. At ibigay kay Kinzo. Kung tinatanggap pa rin siya bilang kapatid ni Kinzo, may makukuha tayong benepisyo. Aze, ang lupit mo naman. Sa ex mo, ganun ka kalupit? Aze, bakit mo ginawa to sa akin? Pinahal kita ng matagal. Bakit ka nakipagsabotan sa kanya para saktan ako? Sino bang nagpaiwan sa'yo sa akin? Kung ikakasal ka sa akin at naging bahagi ako ng Kin family, gagawin ko ba sa'yo to? Kung alam ko lang ng ganito ka, hindi sana ako nakipagrelasyon sa'yo noon. Sayang, huli ng pagsisisi. Hawakan mo siya. Ako nang kikilos. May dumating. May dumating. Bantayan mo siya. Titignan ko lang kung sino. Sige. Kinzo! Ang lakas mo naman! Nag-iisa ka lang pumunta.
Kinwan! Tingnan mo, gaano katindi ang kuya mo. Perfect timing! Kung hindi babalik ng kuya mo ang kumpanya sa akin, paiiwanan ko siya na personal na makita ang kanyang kapatid na nagdurusa. Kuya, huwag mo kong pansinin. Umalis ka na. Huwag kang lumapit! Kung lalapit ka, papatin ko siya! Pakawalan mo si Susie J! Kinhuan, hindi mo alam tama at mali. Palagi nagkipagtunggali ka sa akin sa kinhouse. Hinahawakan mo siya para takutin ng kuya niya. Bakit? Akala mo ililigtas kong buhay niya? Hinahawakan mo siya para takutin ng kuya niya. Bakit? Akala mo ba na ililigtas kong buhay niya? Dahil nga narito ka, kayong dalawa, hindi ba para iligtas si Kinwan? Pumunta ako dito para lang hindi masagana ang aking interes. At saka, sabi ninyo, kayong dalawa ay ginagamit si Kinhuan para makuha ng pakinabang sa Kinhouse. Bilang misis ng Kinhouse, hindi ko hayang maalis ang aking mga pag-aari. Mengsaw yan. Ang talas ng babaeng to! Ah! Kinsong, hindi niya iniintindihan kapatid mo. Ikaw ba? Wala ka rin pakialam? Ano ba talagang gusto ninyo? Meron akong 15% share sa kumpanya. Gusto kong ibigay mo sa akin yun. Hindi mo hawak ang kapatid kong babae. Ngayon, inaapakan ka na ng misis ko. Wala kang anumang laban. Ano bang pananakot mo sa akin? Parang iniisip niya sa akin, pinaghiwalay sina Sushiji at Aze. Umayos ka! Tama. Si Kinwan ay nasa kamay ko. Maaaring isa lang ang kunin ko ng pakinabang at umalis. Kinzo! Ganun! Gusto ko lang ng 10% ng shares. Ibigay mo agad sa akin at bumili ka rin ng ticket papuntang abroad. Garantisado kong palalayain si Kinwan tapos aalis agad at hindi na babalik. Aze, bakit ka tatakbo mag-isa? Aze, bakit ka tatakbo mag-isa? Biniliktad ka na ni Madam Kin. Ano bang magagawa ko? Tingnan mo ang sarili mo, galing ka sa laban at ang pagkatao mo, isa ka talagang basura. Nakipag-collab ka sa Sanggago. Ngayon, wala ka nang makukuha. Aze, kung tatakbo ka mag-isa, maniniwala ka ba? Isasama kita sa kamatayan! Biniliktad ka na ni Madam Kin. Tulad ng sabi niya, isa ka talagang basura! Putang ina mo! Kinwan, ayos ka lang ba? Ayos lang po, kuya. Ibigay mo ang lubid. Itatali ko sila. Tapos tumawag ka ng pulis. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka! So yan! Ate! So yan! Ate! Magaling ka, ha? Pero hindi ka immortal. Natalo din kita! Hindi mo ako matatalo! Kinuan, tumawag ka ng ambulansya at ng mga pulis! Zoyan! Zoyan! Mamamatay na ba ako? Mukhang nakalanap mamatay sa kutsilyo ng iba. Zoyan, bilisan mo! Kaya mo pa yan! Hindi pwedeng pumasok ang mga kamag-anak. Kuya, sisigurahan niyo pong iligtas si ate, hindi ba? Magiging maayos lang siya. Kuya, Walang problema. Siguradong magiging maayos siya. oo. Doc, kumusta na siya? Ligtas na ang pasyente sa panganib sa buhay, pero hindi pa siya gising. Sandali na lang, pwede na kayong pumasok para makita siya. Salamat, Doc. Kuya, ayos na. Ayos na. Kasalanan ko. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana naging ito si ate. Kinuan, umuwi ka na muna para magpahinga. Ako ang magpapantay muna sa ate mo. Pero gusto ko rin. Makinig ka. Kuya, kung magising si ate, kailangan mo sabihin sa akin. Bakit hindi ko napansin noon na sobrang payat at late mo pala? Zhao Yan, hindi ko rin pala magagawang lahat. Kasalanan ko.
hindi ko maprotekta ng sarili kong kapatid. Kailangan mo pang kumilos palagi. Pagising mo, may sasabihin akong mahalaga sa'yo. Gusto kita. Huwag na tayong maghiwalay. Zaoyan, gumising ka na. Gising ka na. Gising ka na. Kumusta? Masakit ba sugat mo? Kung masakit, huwag mong tisin. Ang lakas mong humawak. Ang sakit. Pasensya na. Kenzo, masaya kong nakita ka. Zaoyan, may sasabihin ako sa'yo. Huwag na nating... Ate! Kuya! Ate! Ha? Ate! Gising ka na! Ate! Gising ka na! Ate! Kumusta ka na? Ayos ka lang ba? Masakit pa bang sugat mo? Wala na. Ayos lang! Mabuti naman! Sobrang sakit sa amin na makita ka nasaktan! Oo ate, mas mabuti pang ako nasaktan kaysa sa'yo. Huwag kayong mag-alala. Talagang ayos lang ako. Kailangan mong gumiling agad. Ang hirap palang magpahayag ng nararamdaman. Kenzo, ayon sa utos ninyo, nakipag-usap na ako sa abogado. Isusuko namin sila Shushije at Aza sa kaso sadyang pagpatay. Mabuti. Dapat nilang pagbayaran ang pinakamapinsanang kaparusahan. May isa pang bagay. Sa susunod na linggo, may auction ng antigong kagamitan sa lungsod ng Beijing. Naaalala ko, sa pagkakataong ito, ang bida sa auction ay ang bagong inilabas na Shangxi Jade Pendant, hindi ba? Tama! Shangxi Jade Pendant, simbolo ng walang hanggang pag-ibig. Ang kahulugan ng pendant na ito ay perpekto para sa panliligaw. At sa auction na ito, ang taong palaging humahadlang sa akin ay malamang ay hindi lalabas. Sasamahan ko ang misis ko. Ihanda mo na ang kanyang gown. Opo. Oo. Yung mga shareholders na dati nakatayo kay King Lau, na ibalik na lahat ng shares, hindi ba? Opo. Lahat ng natitirang issue ay nalutas na. Sige. Ayusin mo na kung ilan ang shares at assets ko. Opo. Hindi pa tayo maghihiwalay sa ngayon. Kailangan pa ng Gin family ng maraming aayusin. Sige, kapag rin stable ng kumpanya, maghiwalay na tayo. Sabi ni Assistant Shaw kanina, lahat ng problema sa Ken Company ay nalutas na, kaya mukhang gusto na makipaghiwalay sa akin ni Kenzo. Kung totoong maghiwalay kami, medyo malulungkot ako, ngunit mabuti naman siyang tao. Bahala na, hindi maganda kapag pinipilit. Isa lang itong kwintas. Sapat na itong panliligaw, may sincerity pa. Kung idadagdag ko pa ang lahat ng yaman ko, dapat sapat na. Teka, ako na. Hindi na kailangan, likod ko lang ng sugatan. Ayos lang naman ang kamay ko. Malit ang bagay lang ito, kaya ko na itong magsa. Asawa ko. Huwag mo na akong tanggihan. Halika. Bakit hindi ko napansin dati na ang ganda mo pala? Bakit ako tinitingnan ng ganito? Baka gusto niyo makipaghiwalay? Palagi mo kong tinitingnan. May gusto ka bang sabihin sa akin? Nahuli na ako. Maghintay ka na lang. Paglabas mo ng ospital, dadalhin kita sa isang auction. Pagkatapos ng auction, saka ko sasabihin. Sa auction? Anong balik ni Kenzo? Sige, papayag ako. Ang ganda mo ngayon. Salamat. Huwag kang gumalaw.
Ang buhok mo. Dumikit sa labi mo. Yung ganitong pakiramdam ng kaba, nandito na naman. Mas mabuti siguro kung makipagwalay na ako malayo kay Kenzo para mawala ang kaba. Tara na. Ay, narinig mo ba? Sa auction ngayon, si Ming Zhao yan ay sasama kay Kenzo. Ang babaeng ito, si Ming Zhao yan, walang hiya talaga. Dati, pinaghirapan niyang pakapasok sa kama ni Kenzo. Ngayon naman, walang konsensya na dumikit sa kanya at isinama pa sa auction. Kung hindi siya ang dapat ikasal kay Kenzo noon, dapat si Meng Meng. Pero nakalipas na yon. Meng Meng, mabuti kang tao. Kung ako ang nadami sa arranged marriage, ipapakain ko sa ng balat niya. Hintayin mo lang. Sa auction ngayon, siya kong painggitin si Ming Zhao yan at ipaparamdam sa kanyang galit ko. Mr. Ken! Mr. Ken! Mr. Lee. Matagal na tayong hindi nakita, Mr. Ken! Oo, matagal na, Mr. Wang. Ano ang pinagkakabalahan mo kamakailan? Gusto kong pumunta doon at tignan ang mga exhibit. Huwag kang lalayo. Bakit parang pare-pare ang mga exhibit na ito? Nasaan mga gamit ng pamilya ng general? Ang Shensi Jet Pendant. Ito ay binigay ng aking ama sa aking ina, tanda ng kanilang pagmamahalan. Hindi ako maring nagkamali. Ang mga bagay na ito ay mula sa pamilya ng general. Bakit ito napunta rito? Baka ang mga bagay sa mundong ito ay may kaugnay sa aking mundo. Anong koneksyon nila? Miss Ken. Miss Ken, nakikita ko kung gaano ka seryoso sa pagtingin sa mga exhibit na ito. Siguradong marami kang alam tungkol sa mga antigong Jedi, ba? Ikaw ang misis ng pamilyang Ken. May karasan at alam ng marami. Ang mga bagay na ito ay mga bagong tuklas na kayamanan kahit ang mga historiador at hindi rin ito malalaman ni Ming Zhao yan. Pero base sa pagkakilala ko sa kanya, ayaw niyang mapahiya kaya siguradong magsisinungaling siya. Sasabihin kilala niyang mga ito kaya huwag mo na ipagdalawang isip. Mrs. Ken, ang mga antigong Jade na ito ay may mahabang kasaysayan. Tangi ang tunay na mayamang pamilya o may pinag-aralan ng pamilya ang nakakaunawa ng mga ito. Mrs. Ken, matagal na kayo mag-asawa ni Mr. Ken, kaya normal na hindi mo pa lubos na nauunawaan. Ang mga bagay na ito, talaga mo medyong may alam ako. Oo, talaga ba? Kung ganoon, Mrs. Ken, dahil alam niyong mga ito, bakit hindi niyo ikwento sa amin kung saan nanggaling ang mga ito? Oh, Ginoong Wang! Nandito na pala kayo! Narinig ko na matapos ninyong matagpuan ang mga Jade na ito, palagi ninyong pinag-aralan ang kanilang pinagmulan. Kumusta na ang mga progreso ninyo? Natagpuan ko na ang kabuuan ng kaalaman tungkol sa mga Jade na ito. Pagkatapos ng auction na ito, ipapaliwanag ko ng mabuti sa lahat ang pinagmulan ng mga Jade na ito. Sige! Kung ganoon, Mrs. Ken, dahil alam niyong mga ito, bakit hindi niyo ikwento sa amin kung saan nanggaling ang mga ito? Bukod sa akin, may iba pa pala nakakaalam ng pinagmulan nila. Mrs. Ken, sabihin niyo na, palagi niyo itinatago, hindi ba maaaring hindi niyo talaga alam ang mga antigong ito? At para mapanatili ang reputasyon, sinusubukan niyo nilangin kami? Ang Shensi Jet Pendant ay mula sa panahon ng Silangang Tang, isang general na nagangalang Meng Yan ang nabigay sa kanyang asawa bilang tanda ng pagmamahalan. Ang bagay na ito ay napunta sa kanyang anak na babae na siyang unang babaeng general na Silangang Tang. Ang mga exhibit dito ay galing sa tahanan ng General Meng. May ilan ay pamana pa. May ilan ay regalo mula sa emperador. Ang sinasabi niya ay kapareho ng resulta ng aking pananaliksik. Talagang alam niya ang pinagmulan ng mga bagay na ito. Bakit kayo natatawa? Mrs. Ken, ang galing mo namang mag-imbento. Ang mga Jade na ito ay bagong natagpuan ng kamakailan. Wala pang nakakalam sa mundong ito kung saan sila nagmula. Pero ikaw, alam mo pa rin. Kami naman, puro pa lang ang mga sinasabi sa'yo. Pero ang tapang mo namang magpanggap. Pasensya na, Mrs. Ken. Nagbibiro lang kami sa'yo. Hindi ko akalain, ikaw pala ay mag-iimbento ng ganitong kwento. Para lang mapanat lang yung reputasyon. Sino may sabing nag-iimbento siya? Mr. Wang, Hindi siya nagsisinungaling. Ang lahat ay sinabi niya ay totoo. Ang mga Jade na ito ay talaga namang galing sa kamay ng unang babaeng general sa Silangang Tang.
Imposible! Sa wakas, talaga namang alam ni Mrs. Kim kung saan napuntang mga Jade. Kung ganoon, paano pala nagawa na katatawanan at pagdududa sa kanya? Siguro, gusto na nila mapahiya si Mrs. Kim. Pero nangyari, sila pang napahiya. Mrs. Kim, paintulutan yung humingi ako ng tawad sa inyo para sa aking mga kaibigan. Hindi na sinasadya na saktan kayo. Ikakwenta ko ba na si Ming Zhen pumigil sa akin na mapangasaw si Kenzo? Pero si Kenzo ay hindi naman pumapayag nun sa kasunduan. Hindi na bale. Hindi ko papayagan na tingnan ako ng beto sa mata ng iba. Pero, noon, ako at si Mr. Ken ay malapit na magpakasal. At si Mrs. Ken, bigla na lang siyang umakyat sa kama ni Mr. Ken. Hindi makapaniwalang kaibigan ko. Sila ay pinagtatanggol lang ako. Anong kasunod sa pagpapakasal? Wala akong anumang alaala tungkol doon. Ang pagpapakasal ni Mrs. Ken kay Mr. Ken ay isang maling akala. Dito, narinig ko na, hindi ko akalain si Mr. Ken at Miss Sue ay malapit na magkasunduan. Ang ginagawa ni Mrs. Ken ay para bang pinaalis ang tunay na may karapatan. Kaya't ang kaibigan ni Miss Sue ay tutol kay Mrs. Ken. Kung kaibigan ko lang naloko, hindi ko na siya palalagpasin. Mrs. Ken, talaga namang hindi na kita sinisisi noon. Gusto ko pa rin kayong pagpalain ni Mr. Ken. Pero gusto ko rin patawarin yung kaibigan ko sa pagtatanggol sa akin. Hanggat hindi ipinapakita ni Kenzo na ikaw ang kabit, magpapatuloy na itong pangungutya. Ngunit si Kenzo ay galit sa'yo. Paano niya maiwas ang sitwasyon? Hindi mo pwedeng pakialaman ng misis ko. Mr. Ken, bakit nandito si Kenzo? Ayos ka lang ba? Sabi ni Mizu, naggusto niya sana makipagsundo sa'yo at ako ang sumisira sa plano ninyo. Mr. Ken, hindi yung ibig kong sabihin. Miss Zhu, totoo ang iyong ama ay humingi sa akin ng isang kasunduan. Ngunit agad ko itong tinanggihan. Kailan ba natin naging tiyak na magpakasal at pinag-usapan pa ang kasal? Sa wakas, hindi na pumayag si Mr. Ken sa kasunduan. Kung ganon, si Miss Zhu kanina, paano niya nasabing hindi na niya sinisisi si Mrs. Ken? Meng, hindi ba sabi mo na si Mr. Ken ay nagkipagsunod sa'yo sa pagpapakasal? Ano ba talaga na nangyayari? Ang nangyari kanina, Miss Zhu, ay seryosong nakaapekto sa reputasyon ng aking asawa. Tiyak na kakausapin ko ang iyong ama ng maayos. Huwag mo nakausapin ng aking ama. Pasensya na, Mr. Ken. Ang tungkol sa pagpapakasal ay dahil sa aking kayabangan. Nagsinungaling ako. Patawad po. Ang dapat kong hingan ng tawad ay ang aking asawa. Pasensya na, Mrs. Ken. Miss Zhu, tandaan ang aral ngayong araw. Kung muli kong marinig na may nangungutya sa aking asawa, hindi ko ito palalagpasin. Magpapawalang bisa na kami. Bakit pinaprotektahan pala ako ni Kenzo? Sandali! Master Wang, may problema ho ba? Mrs. Ken, curious lang ako. Paano mo nalaman ang mga pinagmulan ng mga Jade na ito? Paano ko ba ipapaliwanag? Sasabihin ko ba na ako as in General Meng? Ako... Ganito. Basta sasabihin mo lang sa akin kung paano mo nalaman ang pinagmulan ng mga Jade na ito. Ipapasa ko ang Shang-Chi Jade Pendant sa iyo, Mrs. Ken. Talaga? Mr. Wang, hindi ba delikado yun? Anong delikado? Isa lang itong piraso ng Jade. Ipinapasa ko na sa iyo. Pero kung binigay mo ang pendant, ano naman ang may bibigay ko? Salamat, Mr. Wang. Sa totoo lang, malalaman ko talagang pinagmulan ng pendant na ito. Ito ay dahil... Ako inaapo ni General Meng. Alam mo naman, ang apelyido ko rin ay Meng. Hindi ko man nakita ang mga Jade na ito mula sa mga nakakatala sa aming pamilya, kaya ko lamang nalaman ang pinagmula nila. Ikaw ay inaapo ni General Meng? Kahanga-hanga. Kahanga-hanga talaga. Sayang lang, si General Meng sa murang edad pa lamang namatay na sa digmaan. Namatay sa digmaan? Ito ang tala tungkol sa akin. Sige na nga, mas pipiliin kong ako mismo ay mamamatay sa digmaan kaysa mamamatay sa kamay ng aking pinakakatiluang Vice General. Sinuri ko na siya dati. Hindi talaga siya inaapo ni General Ming. At higit pa rito, talaga namang pagkatapos ko mawalan ng malay, nagbago siya. Siya. Talaga bang siya pa rin ang dating Meng Xiaoyan? Kahit na siya nga ba ang dating Meng Xiaoyan, ang pinakamalaga ay ang kasalukuyang siya ay aking minamahal. Isang linggo akong naghintay para lamang gamitin ang pendant na ito sa pagpapahayag ng aking damdamin. Ngayon ay nauna na ang matanda sa pagbibigay nito. Hindi na pwedeng maghintay. So yun.
May isang napakalagang bagay akong nais paalam sa'yo. Pagkatapos ng auction, tutungo na si Kenzo para i-file ang diborsyo. Ako? Kuya! Sundan mo ko. Zaoyan, Alam ko, natapos na natin ang problema sa Ken family. At gusto mo makipag-iwalay sa akin. bakit mo iniisip yan? Ano? Ano diborsyo? Kuya, bakit mo naman gusto makipaghiwalay? Napakabait naman ni ate. Tama kuya, kakatapos lang niya iligtas ang kapatid natin at nais mo na siyang iwan. Sobra ka na! Tama, kuya. Kahit ang ginamit niya ako dati, galit ako noon. Pero ngayon, napagtanto ko na, talaga namang iba na si ate. At siya tumulong sa ating pamilya Ken sa napakaraming bagay. Kaya huwag mo na siyang iwan, ha? Hindi ko... Kuya! Kung iiwan mo si ate, sumaman lang kami sa kanya. Kami rin! Sasama sa kanya! Huwag kayong makialam. Hindi ko pa sinabing... Ate, huwag natin siyang intindihin. Sa huli, tayong pamilya. Kuya, kung talagang maghiwalay ka kay ate, dadalhin mo lang sarili mo. Kayo... Ano ka ba? Hindi ako... Hindi ko sinabi. Sino bang may sabing gusto kong makipag-divorce? Hindi ka makikipaghiwalay? Hindi ko sinabi na gusto kong makipaghiwalay sa kanya. Zaoyan, gusto kong sabihin sa'yo na gusto kita. Huwag mo akong iiwan. Manatili ka sa pamilyang Ken at ipagpatuloy ang pagiging asawa ko. Ayos ba? Seryoso ka ba? Dati, ang bahagi ng kumpanyang Ken at ang aking mga ari-arian ay ang pinakamahalaga sa akin. Pero ngayon, gusto kong ipagkaloob ang lahat sa'yo. Dahil sa akin, wala nang mas mahalaga kaysa sa'yo. Itong pendant na ito, gusto ko ring mabili at ibigay sa'yo. Ngunit hindi ko inaasahan mauunahan ako. Narinig ko ang pendant na ito ay simbolo ng walang hanggang pag-ibig. Zaoyan, ito rin ang nais kong sabihin sa'yo. Kaya, handa ka bang tanggapin ako? Gusto ako ni Kenzo. Gusto kong makatik na isang bagay. Ano yun? Ayaw mo ba talaga akong iwan? Kung sasabihin kong na gusto kita, masaya ka ba? Kapag nahawakan kita, nababahala ka ba sa puso mo? Ate! Mahal mo talaga siya! Kaya, gusto mo bang manatili? Gusto ko. Napakagaling! Asawa ko. Mula ngayon, lahat na sa pamilyang Ken ay sa'yo na. Ako rin ay sa'yo na. Pero, may isang bagay akong gustong matiyak. Ano yon? Kapag hinawakan mo ko, talaga bang nababahala ako sa puso mo? Nakakakilig!